etong si Sir Amigo ng Bayan, mga kababayan, nagawa natin yan ng reaction dito. Dito sa channel natin. Kung matatandaan nyo nung kainitan ng pag-aakusa, paglabas nitong si Kati Binag at pag-aakusa ng kung ano-ano sa pamilya nitong si PBBM, mga kababayan, isa po itong si Amigo ng Bayan sa nag-expose kung sino nga ba etong si Kati Binag. Hanggang sa nakalkal natin ang tunay na pagkatao nitong si Kati Binag at kung ano yung gawain po nito, mga kababayan. Ngayon, ang nakakagulat dito, noong December 29 ata nangyari, mga kababayan, na habang sakay po siya ng isang bus, meron po, mga kababayang tumirada sa kanya na naging dahilan para bawian po siya ng buhay. Ano po, at ang sinasabi sa balita, mga kababayan, actually may balita yan. Kaso nga lang, hindi ko maipapakita sa inyo kasi baka magkaroon tayo ng alam nyo na, violation, mga kababayan, kasi masyadong masailan yung balita. Ano po, so ngayon, mga kababayan, ang nangyari kasi dito, talagang parang ginising pa siya nung gunman, tapos saka siya mga kababayan, saka siya tinuluyan. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, ang tiniting ng angulo dyan, is talagang sinadya siya, mga kababayan, na ipatumba. Actually, etong si Amigo ng Bayan, isa po siya, mga kababayan, sa nagkikriticize dito po kay Digong. At isa po siya, mga kababayan, sa talagang masasabi natin na solid na sumusuporta po dito kay PBBM. Lalo na isa po siya sa matibay na leader ng BBM party list ng Palawan at saka po ng Mindanao. So ngayon, mga kababayan, ito pakinggan muna natin. Basahin pala muna natin etong post ni Kati Binag kasi sa kanya unang nakita to ng mga sumusuporta sa atin at ipinasa lamang po ito sa atin, mga kababayan. Sabi dito ni Kati Binag, ayan, yan yung account Sabi dito, nako, now ko lang nakita to. Isa siya sa unang-unang nagpanggap na kakilala ako at siniraan ako sa SOCMED. BBM pala siya. At least, wala na siya sa side nila kasi kasama niya na si Lloyd. Condolence sa inyong pamilya, rest and peace. Alam niyo, mga kababayan, itong si Amigo ng Bayan, kung matatandaan niyo, eto siya. Ayan Ito yung ginawa natin, mga kababayan, ng reaction ng mga nakaraang buwan. Actually, nung nakaraang taon pala, nagawa natin ng reaction ito dahil in-expose niya talaga kung sino si Kati Binag. Yung nag-aakusa kay PBBM ng kung ano-ano about pulboronic, mga kababayan. So ito, i-play muna natin kung sino si Amigo ng Bayan. Di ba? Kaya ako may mensahe ako kay Kati. Kat, yan. Ikwento mo kung ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. Di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. Yan, mga kababayan, yan po si Amigo ng Bayan. Alam ko, natatandaan niyo yan kasi napag-usapan natin yan, mga kababayan. Noong nung nakaraang taon, natalakay natin yan nung kasagsagan nung issue ng pulboronic video na kung saan bigla ang lumabas etong si Kati Binag at inaakusahan na gumagamit po ng pulburon etong si PBBM. So ngayon, pakinggan natin etong nakita nating post, mga kababayan, galing po dito kay Pinoy Canada. Ikinikredit po natin sa kanya yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Sabi dito, rest in peace, RIP, Amigo ng Bayan, mga loyalista, palagi tayo mag-ingat. Bakit? Ito, i-play po natin. Hello mga ka-BBM ko at mga kababayan ko sa lahat, sa mga hindi pa po nakakaalam or hindi nyo pa nababalitaan, si Amigo ng Bayan, ang ating isang ka-BBM, ay positibo po. Nung una, hindi ako naniniwala sapagkat narinig ko lang ang balitang yun ay kay Kati Binag. So, may mga tumulong sa atin na nagbigay ng mga ibang referensya at na-research ko at positive po. So, yumao na si Amigo ng Bayan, ang isa nating ka-BBM at nakakalungkot, subalit hindi sa normal na pagkakamatay ang nangyari sa kanya. Itong vlog kong ito, nais ko lang paalalahanan yung ating mga ka-BBM na unti-unti mag-iingat kayo pagpunta sa Davao sapagkat nagiging madumi na ang laro. Okay? Sobrang dumi na ng politika, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, etong si Amigo ng Bayan talagang kritiko siya. Ditong mga Duterte, talagang binabatikos niya yung mga maling nakikita, mga kababayan, especially nung kainitan ng issue ng confidential funds. Ditong si Sara, isa si Amigo ng Bayan, sa talagang bumabatikos. Sabi ko nga po sa inyo, ang battlefield, mga kababayan, at teritoryo
ng mga DD na vlogger at mga sumusuporta dito kay Digong ay walang iba kung hindi yung TikTok. So ngayon, dun updated mga kababayan, etong si Amigo ng Bayan. And then kanina nakita natin yung balita. Wait lang, parinig ko sa inyo para masabi nyo masabi naman ng iba na kasi baka sabihin ng iba gawa-gawa natin etong balitang ito. Meron ako nakitang balita kanina mga kababayan. Hinanap ko siya. Kaya lang hindi ko maipakita kasi baka magkaroon tayo ng violation. Alam nyo naman. Eto siya oh. Wait lang Ito. Kaya ano ko na lang, ipapakinig ko na lang sa inyo mga kababayan na hindi ko na lang ipapakita. Actually, yung source natin dito, News 5 Everywhere. Ayan o, News 5 Everywhere. Yan yung source natin. Eto, pakinggan nyo na lang sa mic natin Ay po, ang isang negosyante matapos parilin sa loob ng isang pampasahero bus. Posible raw na binanmanan na ng mga salarin ang biktima bago pa patay po. Ang isang negosyante matapos parilin sa loob ng isang pampasahero bus sa Davao del Norte. Posible raw na binanmanan na ng mga salarin ang biktima bago pa ang pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo, exclusive. Tila isang ordinaryong biyahe lang ang nakuna ng CCTV na ito sa loob ng isang pampasaherong bus habang binabagtas ang National Highway sa Carmen, Davao del Norte, alauna ng hapon. Maya-maya, tumayo ang isang lalaki na nakaputing t-shirt at may hawak na baril. Saka pinaputukan ang isa sa mga pasahero sa harapan niya. Nataranta naman ang ibang mga sakay ng bus nang marinig ang putok ng baril. Habang ang gunman, pinilit na pumunta sa harapang bahagi ng bus. Hinablot pa niya ang bag ng isa sa mga pasahero. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang isa pang suspect sa tabi ng driver. Bigla rin itong bumunot ng baril at tinutukan ang mga sakay ng bus. Ilang saglit pa, huminto na ang bus at dali-daling lumabas ang mga pasahero pati ang tsuper. Huling lumabas ang gunman na nakaputi na may mga talsik pa ng dugo sa kanyang damit. Matapos ang krimen, agad huminto ang bus saka bumaba ang mga suspect. Pinara pa nila ang isang nakamotor na sibilyan at ito na ang kanilang sinakyan para tumakas. Kinilala ang biktimang si Jacob Arroyo, 54 anyos. Isa raw siyang negosyante at residente ng San Juan dito sa Metro Manila. Nasa Davao raw ang biktima para sa kanyang negosyo. Dinala pa ang biktima sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival matapos magtamo ng tama ng balas sa ulo. Base sa investigasyon, minanmanan na raw ng mga suspect ang biktima bago pa ang mismong krimen. Posibleng mga organized gun for hire ang mga suspect. Kasi Pakinig nyo yan mga kababayan, minanmanan na. Ano po at yung itong si Amigo ng Bayan is nasa Davao nung mga panahon na yon mga kababayan. At ang tinitingnan dito, etong si Amigo ng Bayan mga kababayan is minanmanan na po talaga siya. Ibig sabihin mga kababayan, talagang sinadya yung pagpapatumba dito po kay Amigo ng Bayan. Talagang sinadya mga kababayan yung pagpapatumba sa kanya. Kaya nga nakakatakot mga kababayan palang pumunta dyan sa Davao City. Akala ko ba napakaligtas na lugar niyan? Bakit mga kababayan? Ngayon pinapaalalahanan tayo ng ilan sa mga kababayan natin na mag-ingat na pumunta dyan sa Davao City. Kasi nga mga kababayan, madumi na yung laro sa politika. At ganito yung ginagawa doon sa mga tao mga kababayan na talagang nagki-criticize, especially, alam naman natin, hindi naman sa pagbibintang mga kababayan, di umano, etong si Amigo ng Bayan ay isa sa nagki-criticize dito kay Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin ito. Ito po ay hindi isang simpleng hold-upan sa bus dahil wala pong hold-up na nangyari sa bus. Talaga pong siya ay pinuntirya. Siya po ay talagang minanmanan, sinundan, no, kinasing siya. At nung ma-positive na siya ron, so ibig sabihin talagang Sabi dito, ipapalabas yan, hold up. Ano yan? Dapat i-preserve ang CCTV footage ng PNP. Alam nyo, ganito yan mga kababayan, yung nangyari kasi dun sa bus, hindi siya masasabing hold up Kasi walang kinuha mga kababayan na kahit na ano, dito po kay Amigo ng Bayan. Kaya lang siguro nasabi nung iba na hold up kasi nang hablot. May hinablot na bag dun sa isa atang nasa sa unahan na tao mga kababayan nitong biktima na si Sir Jacob Arroyo.
Ano po, which is etong si Amigo ng Bayan. Siguro kaya nila nasabi na hold up yung pakay. Pero kung hold up yun mga kababayan, siguro lahat ng gamit ng mga tao na sakay ng bus, dapat lahat kinuha yun. Kaso nga lang ang problema, talagang makikita nyo doon sa video, hindi ko na nga lang ipinakita dahil baka magkaroon tayo ng violation, alam nyo naman mga kababayan. Pero kung makikita nyo doon sa videos, talagang pinunteriya etong si Amigo ng Bayan mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bawat kilos niya ng minanmanan na talagang pinagplanuhan na. Sapagkat kitang-kita dun sa video na talagang nandun sa may katabi niya, sa likod lang niya, yung bumaril sa kanya. At umalis sa bag, kinuha lang yung kanyang, anong tawag dito? Kanyang bag, sling bag. Kung baga gano'n naman, usually ang mga tumitira din, ang tawag ron ay iskoba. So, iskobahin. So, iniskoba din. So, pinatay. So, yun po ay talagang maliwanag na murder. So sabi ng yung paunang investigasyon doon, ang sabi nila baka raw may kinalaman sa negosyo. Hindi po ako naniniwala na yun ay may kinalaman sa negosyo. Yun po ay may kinalaman sa politika, sa pagkakilala po si Amigo ng Bayan na talagang matapang din yan. Humaharap at hindi rin natatakot even sa mga Duterte. So nagkataon siya po ay pinatay ay sa Davao del Norte. So nakakalungkot. Sako pa rin ng Davao. Kaya nga, akala ko ba safe yung Davao mga kababayan? Diba, sinasabi nila pinakaligtas na lugar ay ang Davao. Kita nyo, sako pa rin ng Davao mga kababayan, may nangyari dito kay Amigo ng Bayan. Pinagmamalaki nila, napaka-safe ng Davao mga kababayan. Pero bakit may ganyan? Diba, ipagpatuloy pa natin. So, sa mga ka-BBM ko sa mga mag-ingat-ingat din tayo sapagkat iba na ang laro ng mga yan. No? Lalo kayong mga nandyan sa Pilipinas. No? So, ingat-ingat din. Alam mo naman, syempre gawain talaga nila yan. So, hindi yan sa negosyo. Hindi ako naniniwala sa negosyo yan. No? So, siya ay minanmanan talaga. So, yun lang. Nakakalungkot. So, ganun pa man. Sa iyong pagpanaw, Amigo ng Bayan, isang malaking pagpupugay sa iyo at isang pagsaludo sa lahat ng mga nagawa mo para sa ating Pangulo, para sa ating bansa. No? At salamat sa iyong serbisyo para sa ating bayan. So, yun lang po. Nakakalungkot man, pero kailangan natin itong harapin. Ang mahalaga, mag-ingat lang tayo at ipagpatuloy natin ang pagtatanggol sa ating Pangulo at para sa ating bansa sapagkat hindi natin pahintulutan na magpatuloy ang mga ganitong gawain. Okay? Salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ayan mga kababayan kasi sa totoo lang, etong si Amigo ng Bayan, isa yan sa pinakamatindi na bumanat mga kababayan dito sa mga Duterte. Isa yan sa masasabi natin talagang nagtatanggol sa ating presidente mga kababayan. At talagang isa yan sa dumurog sa imahinasyon nitong si Maharlika nung inilabas niya etong si Cathy Binag para durugin ang pagkatao ni PBBM. Mga kababayan, at kung hindi niya in-expose yung pagkatao nitong si Cathy Binag, baka na mayagpag pa mga kababayan ng panluloko ng mga yan sa mga kababayan nating Pilipino. Kasi nung panahon na yon mga kababayan, last year talagang dinidikdik nila si PBBM doon sa pulboronic video po nila. At nung lumabas itong si Amigo ng Bayan, in-expose niya yung pagkatao nitong si Cathy Binag, in-expose niya yung gawain nitong si Cathy Binag, mga kababayan. Doon nawasak yung kanilang pagsira mga kababayan sa imahe ng presidente at yung pagkakalabas nitong si Cathy Binag nauwi sa wala mga kababayan. Ano po, so ngayon tayo nakikiramay tayo sa pamilya nitong si Amigo ng Bayan. At talagang yung ginawa niya ay hindi matatawaran mga kababayan dahil isa siya sa pinakamatindi na nagtanggol sa presidente po natin. Sana lang hindi na maulit mga kababayan sa iba at sana mahuli yung nasa sa likod ng nagpatumba dito po kay Amigo ng Bayan. Ano